Bonded Tales. Banata 1, hindi inaasahang pagkikita sa hot spring. Sa isang kaakit-akit at mayaman na syudad, maliwanag ang sikat ng araw sa kalye na may batong daan, kung saan mag-isa at nagmamadaling naglalakad si Brian, isang napakagwapong binata. Siya ay matangkad at may atleta na pangangatawan na natatakluban ng kanyang kulay lila na kaputsa. Ang mapusyaw na kulay ginto niyang buhok ay ginugulo ng hangin. Nanlaki ang kanyang mga asul na mata sa gulat nang mapatingin siya sa kanyang likuran. Nakita niya ang kanyang mga sabik na mga tagahanga na sinusundan siya. Seriously? I just wanted to chill. Why can't I have a normal day without fans chasing me? Bulong ni Brian sa sarili na may pagkayamot sa boses niya. Sa desperadong paghahanap ng paraan para makatakas, tumungo si Brian sa isang eskinita. Madali niyang tinakpan ng itim na bandana ang kalahati ng kanyang mukha hanggang sa ibabaw ng kanyang matangos na ilong at itinago ang kanyang buhok sa ilalim ng kanyang kaputsa upang hindi siya makilala ng kanyang mga tagahanga. Habang siya ay naghahanap ng katahimikan para makapagpahinga at magbigay ng oras para sa kanyang sarili, ang kanyang mga tagahanga ay patuloy pa din siyang hinahanap habang nagtititili at may ngiti sa kanilang mga labi. "Tingnan mo, si Brian. Hindi niya tayo pwedeng taguan," masayang sabi ng una niyang tagahanga. "Sa tingin ko dito siya dumaan. Tara at sundan natin siya," sabik na tugon ng ikalawang tagahanga. Pagkatapos ng parang walang katapusang pagtakbo, napatigil si Brian sa tapat ng isang lumang hot spring. Ang bakal na karatula nito ay lumalangit-ngit at inuugoy ng hangin. Kitang-kita ang katandaan ng hot spring sa pintuan, dingding, kisame, at iba pang bahagi nito. Pero para kay Brian, isa itong natatagong kayamanan kahit wala itong customer at ito na yata ang huling mga araw ng lumang hot spring. Nakaramdam si Brian ng katahimikan at kaginhawaan. Sa wakas. A place to breathe. Let's see if I can sneak in and unwind. Napabuntong hiningan niyang sambit sa sarili. Itinulak niya ang pinto, bahagya itong lumangit-ngit at pumasok si Brian sa loob. Ang init na nagmumula sa bukal ay bumalot sa kanya tulad ng isang nakakaginhawang yakap. Naglakad si Brian patungo sa paliguan ng mga lalaki, hinubad ang kanyang damit at lumusong sa nakaka-relax na tubig na may malalim na buntong hininga ng ginhawa. Habang lalo siyang lumulubog sa mainit na bukal, tumagos ang init sa kanyang pagod na mga kalamnan at sumandal siya, ipinikit ang kanyang mga mata. Nang nagsisimula pa lang siyang magpahinga, narinig niyang may grupo ng mga babae na tumatawa mula sa labas ng paliguan ng mga lalaki. Sa tingin ko nandun talaga siya. Bulong ng unang tagahanga, ang kasiyahan ay maririnig sa kanyang tono. "Tara, maligo tayo kasama si Brian," tugon ng ikalawang tagahanga na may pananabik sa kanyang tinig. Ang nararamdamang ginhawa ni Brian ay agad-agad nawala at napalitan ng pagkataranta ng maisip niya na siya ay matatagpuan na ng kanyang mga tagahanga. Siya ay tumayo at nagtitilamsik ang tubig sa paligid niya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang sinisiyasat ang paligid para makatakas. Hindi maaari ito. Hindi nila ako pwedeng makita. Kabadong bulong niya sa sarili. Nang hindi nag-iisip, tumakbo siya patungo sa partisyon o dingding na naghihiwalay sa paliguan ng mga lalaki at babae. Sa desperasyon ay umakyat siya dito sa pagtatangkang makaiwas sa kanyang mga tagahanga. Sa kabilang banda, sa paliguan ng mga babae, si Hart, isang napakagandang dalaga na may maitim at alon-alon na buhok at kapansin-pansing asul na mata, ay kakapasok lang sa paliguan ng mga babae. Siya ay matangkad, may malulusog na dibdib, maliit na baywang, malaking balakang, at maputing balat. Handa na siyang lumusong sa bukal para makapag-relax. Sa wakas, makakapagpahinga na rin ako. Sambit niya sa kanyang isipan, habang may magandang ngiti na nakaguhit sa kanyang mga labi. Saglit niyang pinagmasdan ang paligid at pagkatapos ay hinubad na niya ang tuwalya na nakabalot sa kanyang katawan. Lulusong pa lang siya sa tubig nang biglang makita niya ang isang figura na hubot-hubad na bumababa mula sa dingding na naghahati sa paliguan ng mga babae at lalaki. Ah! Napasigaw siya sa takot. Ang kanyang boses ang nagbigay ingay sa katahimikan sa bukal. Sa pagbaba ni Brian sa dingding ay nadinig niya ang isang babae na sumisigaw at nang mailapat niya ang kanyang mga paa sa sahig ay nawalan siya ng balanse at pasulong na nagkandara pa sa paglakad dahil sa pagkataranta. Si Hart at Brian ay parehong gulat at nagkatitigan at di makapaniwala sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. What the frick? Gulat at taranta na saad ni Brian sa kanyang isipan. Pagkatapos ng maikling pagtititigan,
ay sabay na napasigaw ang dalawa. Biglang naalala muli ni Brian na hinahanap siya ng kanyang mga tagahanga. At sigurado siyang nadinig ng mga ito ang kanilang sigaw, sa takot at pagkataranta. Naituro siya ng babaeng nasa harapan niya ay madali niyang hinawakan ang braso nito. Hinila niya papunta sa isang mataas, ngunit makipot na aparador sa malapit. Sa loob ng aparador ay nagsisiksikan sila na parang sardinas. Nakadikit ang likod ni Hart sa harapang bahagi ng katawan ni Brian. Nararamdaman nila ang init na nagmumula sa katawan ng bawat isa. Para kay Hart, bagamat pamilyar ang mukha ng lalaki, gusto niyang makasigurado kung sino ang estrangherong humila sa kanya papunta sa loob ng maliit na aparador, kaya tinanong niya ang ngalan nito. Sino ka at bakit ka nagtatago? Nautal na tanong niya habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Si Brian naman na napansin ang kanilang kahubaran ay nakaramdam ng pagkailang at gumalaw ng kaunti para iiwas ang pinakamaselang bahagi ng kanyang katawan at pinapakalma ang kanyang sarili. Just a dude trying to chill, you know? Not trying to be here like this. Nahihiya at namumula niyang tugon. Habang sila ay nanatili sa loob ng aparador, ay tumitindi ang tensyon na kanilang nararamdaman. Pareho silang humihingal ng malalim. Ang mga puso nila ay kumakabog ng mabilis at malakas. Shh! Hindi ko sila pwedeng hayaang mahanap ako. Nagmamadaling bulong ni Brian. Ang mga pisngi ni Hart ay namumula na rin dahil patuloy niyang nararamdaman ang init ng katawan ni Brian na dumadampi sa kanyang likuran. Nagtataka si Hart kung sino ang pinagtataguan ng lalaking kasama niya, pero sinang-ayunan na lamang niya ito, at habang tumatagal lumilinaw sa isip niya na di kaya ang estranghero na kasama niya ngayon ay ang tunay at sikat na si Brian. Sinagot niya si Brian ng pabulong. Sige, hindi ako mag-iingay hanggang umalis ang naghahanap sa'yo. Basta sabihin mo sa akin kung sino ka mamaya. Panandalian silang nanahimik at walang imik sa isa't isa sa masikip na espasyong iyon. Ramdam ni Hart ang pananabik ni Brian na nakatutok at dumidiin sa kanyang likuran. Lalong bumilis ang tibok ng kaniyang puso. My gosh, hindi na birhen ang likod ko. Sambit niya sa kanyang isipan habang namumula ng husto. Samantalang si Brian naman ay patuloy na pinapakalma ang kanyang sarili at natitigilan dahil sa kanyang nararamdaman, habang unti-unting nagiging malinaw sa kanila ang kabalintunaan ng sitwasyon. Oh! Ngayon ka pa talaga tumayo aking espada. Saad ni Brian sa kanyang isipan. Naamoy niya ang magandang dalaga at napapikit siya. Kumalma ka lang at wag maging malibog, pero ang ganda at sexy niya talaga. Ang lambot ng balat niya ang bango pa. Nakangiting sambit niya sa sarili habang nag-e-enjoy sa amoy ng dalaga. Sabay na tauhan at pinagsabihan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang isipan. Ano ba ang pinag-iisip mo? Hindi ito panahon para sa mga ganitong bagay at hindi ito tama. Huminga siya ng malalim at patuloy na sinabi sa pinakamaselan na bahagi ng kanyang katawan, gamit ang kanyang isipan. Kalma ka lang matalik kong kaibigan. Hindi pwede ang iyong binabalak at hindi ko ito susundin. Darating din ang tamang panahon para pagbigyan ng pagnanais mo. Sa labas, nagpatuloy ang mga tagahanga sa kanilang paghahanap. Ang kanilang pag-asam na makita si Brian ay sadyang kapansin-pansin. Kailangan natin siyang makita, natatarantang sabi ng isa sa kanila. Lumapit ang isa pang tagahanga sa aparador at kumatok sa pintuan nito at masaya niyang sinabi, Brian, nandyan ka ba sa loob? Sige na, huwag ka nang magtago, gusto ka lang naming makita. Si Brian ay tahimik at kabado na matagpuan siya ng kanyang mga tagahanga sa nakakahiyang kalagayan. Napabuntong hininga siya at nasabi sa kanyang isipan. Gusto ko lang naman kahit paminsan-minsan ay makapag-relax at me time. Samantalang, naramdaman ni Hart na nangangailangan na sila ng mabilisang aksyon para di matagpuan ng mga tagahanga si Brian, at mabilis siyang kumilos, inilabas ang isa sa natatago niyang talento at nag-umpisa na siyang umarte gamit ang kanyang boses. O ganyan lang. Mahinang ungol niya, umaasang maililihis ang atensyon ng mga tagahanga. Tumigil ang mga tagahanga. Kitang-kita ang pagkalito sa kanilang mga mukha. Nagtatalik ba sila? Nagtatakang tanong ng unang tagahanga, habang nagtatawanan ang buong grupo. Sa tingin ko hindi si Brian ang nasa loob ng aparador, sigurado akong aalagaan ni Brian ang imahe niya at iiwasan ang anumang eskandalo.
Seryosong tugon naman ng pangalawang tagahanga. Tara na at umalis na tayo, baka kung ano pa ang makita natin pag binuksan natin ang aparador na yan. Payo ng pinuno ng mga tagahanga sa grupo. Hoy, maghanap kayo ng kwarto at doon kayo magsiping. Pangungot siya ng isa pa at patuloy silang naghanap sa buong lugar. Sa huli ay nagpasya sila na nakatakas si Brian at tuluyan nang umalis ang grupo. Nang tahimik na ang paligid, lumabas na si Brian at Hart sa aparador. Pareho silang hingal na hingal dahil sa init at kaba na kanilang naramdaman sa pananatili nila sa loob ng aparador. Wow. Thanks for saving my ass back there. You're a lifesaver. Sabi ni Brian na namumula at nahihiyang ngumingiti. Si Hart, na medyo naguguluhan pa rin sa mga pangyayari ay kumuha ng tuwalya at binalot ito sa kanyang katawan. Ang kanyang mga pisngi ay namumula sa kahihiyan. Bago ka magpasalamat, maaari mo bang takpan ng tuwalya ang iyong sarili? Nakangising sabi niya habang siniusubukang pakalmahin ang sarili. Nanlaki ang mga mata ni Brian nang maalala niya na hubot-hubad pa pala siya. Tama. Ayokong matakot ka. Tugon ni Brian sabay tingin sa kanyang ari. Tinakpan niya ito ng kanyang mga kamay at pilit siyang ngumiti upang itago ang hiyang nararamdaman. Bakas na bakas pa rin ito sa kanyang mukha. Mabilis na kinuha ni Brian ang tuwalya at ibinalot ito sa kanyang baywang. Umupo muna ang dalawa sa gilid ng mainit na bukal habang nakalublob sa tubig ang kanilang mga binti upang magpahinga sandali. Ang tensyon at pagkahiya sa pagitan nila ay unti-unti nang nawawala at napalitan ng malumanay na pagkausisa. So anong ginagawa ng isang babaeng tulad mo sa lumang-luma ng bukal na ito? Tanong ni Brian habang nakasandal at nagre-relax. Looking for some peace. Di ko nga lang inaasahang makakita ako dito ng hubad na lalaki. Sagot ni Hart, may pilyang ngiti sa kanyang labi. Pareho silang napatawa. Ang ingay ng kanilang paghalakhak ang nagbigay buhay sa paligid nila. Bahagyang sumandal si Brian at naintriga sa humor ni Hart at sinabi, Yeah, I guess that's just my luck. Palaging napupunta sa kakaibang sitwasyon. May pilyang kislap sa mga mata ni Hart at sinabi, Kung sa bagay, isa din yung magandang karanasan na di malilimutan. Tama ba ako? Tumango si Brian na may sinserong ngiti sa kanyang mga labi. Definitely. So, what's your name, gorgeous? May pakindat-kindat at nguso niyang tugon. Ang pangalan ko ay Hart. At ikaw si Brian, di ba? Ang sikat na aktor? Usisang tanong ni Hart kay Brian. Tumango si Brian, may bahid ng pagmamalaki sa kanyang kilos ngunit may kasama rin na pagpapakumbaba. Oo, ako yan. Pero sa totoo lang, isa lang akong lalaki na paminsan-minsan ay gustong mapag-isa at maramdaman ang kapayapaan at katahimikan kahit sa kaunting sandali. Itiningala ni Hart ang ulo niya at tumingin ng diretso sa mukha ni Brian. Nagtataka siya na bagamat ang lalaking kasama niya ay isang sikat na aktor, ito ay may simple at mapagpakumbabang ugali. Naiintindihan kita. Nagsisimula pa lang din ako bilang isang modelo at actress, pero may mga tagahanga na rin ako, bago pa man ako magsimula sa industriyang ito. Di nga lang ako kasing sikat na gaya mo. May ngiting tugon ni Hart kay Brian. Nagpalitan sila ng ngiti, ramdam nila ang mainit pero banayad na koneksyon na nabubuo sa pagitan nila at masarap ito sa pakiramdam. Alam mo, hindi pa ako nakakakilala ng sino mang katulad mo noon. Komportable at ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo. Sabi ni Brian, na tumungo at inilapit ang mukha niya sa nakatingalang si Hart. Ganyan din ang aking pakiramdam. Ano ito at bakit ito ang nararamdaman ko? Kakaiba ito sa lahat ng aking naramdaman mula noon hanggang ngayon. Saad ni Hart habang namumula ang kanyang mga pisngi. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang buong atensyon nila ay natuon lang sa isa't isa. Na para bang silang dalawa lamang ang nilalang sa daigdig. Ang koneksyon nila ay mas lumalalim pa. Maaari ko bang malaman ang iyong numero? Ibig kong sabihin, pagkatapos ng pambihirang pagkikita nating ito, dapat ay patuloy pa rin tayong mag-usap. Tanong ni Brian, kahit di niya maintindihan kung bakit tumitibok ng malakas ang kanyang puso. Kinuha ni Hart ang kanyang cellphone habang mabilis ang pagtibok ng kanyang puso. Ipangako mo lang sa akin na hindi ka na muling aakyat sa mga bakod, ha? Sabi ni Hart na may malambing ng ngiti sa kanyang mga labi. Di ako nangangako, pero susubukan ko.
namumula at pabungis-ngis na sabi ni Brian, at sila ay sabay na nagtawanan. Patuloy nilang nararamdaman ang isang espesyal na koneksyon na namumukadkad sa pagitan nila. Habang lumulubog ang araw na nagbibigay ng mainit na liwanag sa paligid nila, nagsimulang tumubo ang kanilang hindi inaasahang pag-iibigan na may dalang bago at di pamilyar na pakiramdam sa kanilang dalawa na nangangako ng mga bagong pakikipagsapalaran sa hinaharap. Itutuloy. Hanggang sa muli, sana patuloy niyong suportahan ang channel na ito. I-click ang subscribe at mag-like and share na. Maraming salamat!